Nagsimula ang pelikula sa isang eksena kung saan noong 1996, isang grupo ng mga sanggol ang ipinanganak sa ospital. Isang special military organization mula sa United States ang sadyang kinuha ang mga inosenteng sanggol upang ayusin sa isang silid. Ang mga sanggol na malalakas at matatalino ay kukunin at isa sa ilalim sa espesyal na pagsasanay ng US military organization. Tuturuan silang maging tropang militar na napakalakas, masunurin sa kanilang mga superior, at tuturuan din silang huwag magpakita ng anumang emosyon. Sa oras na umabot na sila sa edad na 5, ang mga bata ay sinasanay na labanan ang kanilang takot at tinuturuan na huwag magsalita o kumilos ng walang pahintulot ng coach. Mula sa murang edad, ang lahat ng mga batang kandidato para sa military troops ay pinapanood ng mga eksena ng karahasan at kalupitan upang sumunod sila sa lahat ng kanilang pinuno. Sa lahat ng mga kandidato, isang batang lalaki na nagngangalang Todd ang namumukod-tangi at nagpakita ng kanyang potensyal bilang isang malakas na kandidato. Sa paglipas ng panahon, ang mahigpit na pagsasanay at iba't ibang intelligence test ay ibinigay sa lahat ng mga kandidatong ito hanggang sa sila'y lumaki na. Sa panahon ng mahihirap na pagsasanay at pagsusulit, pinatunayan ni Todd ang kanyang sarili bilang isang malakas at matalinong kandidato sa harap ng mga coach. Sa kabila nito, lumaki siyang sunod-sunuran sa mga nakatataas at walang kahit na anong emosyon. Nang naging 17 taong gulang na ang mga kandidato, nagsimula na silang magsagawa ng iba't ibang combat mission laban sa mga kaaway ng US. Nagpatuloy ito hanggang sa naging 30 taong gulang na si Todd, kung saan itinalaga siya bilang troop commander na mamumuno sa buong army sa bawat misyon. Nang makita ang kanyang development, si Captain Church, na siyang nagpasimula sa pagbuo ng Special Forces, ay lubos na nasiyahan at ipinagmamalaki ang mga ito. Ngunit hindi rin nagtagal ang lahat ng pride na ito matapos dumating ang isang colonel mula sa headquarters na nagngangalang MECOM, dala ang isang grupo ng mga Special Forces na sinanay gamit ang teknik at technology na mas advanced kaysa sa ibang tropa. Sa makatuwid, pinayuhan ni Colonel MECOM si Captain Church na palitan ang kanyang tropa ng mga bagong infantry troops mula sa headquarters. Gayunpaman, naniniwala pa rin si Captain Church na ang kanyang mga special troops ay mas karapat-dapat na magsagawa ng iba't ibang combat mission, kaya hinamon niya si Colonel MECOM na subukan ang kakayahan ng pinakamahusay na miyembro ng bawat tropa. Pagkatapos ng isang serye ng mga pagsubok, simula sa shooting, bilis, agility competition, nagawang manalo ni Colonel MECOM sa mga hamon gamit ang pinakamagaling sa kanyang squad, si Kane. Kahit na nagawang mabigyan ni Todd si Kane ng matinding sugat sa mata, walang choice si Captain Church kundi sundin ang mga utos ni Colonel MECOM dahil natalo si Todd at ang dalawa pang tropa. Pagkatapos nito, kinumbinsi ni Colonel MECOM si Captain Church na si Todd at ang iba pang mga outdated troops ay hindi nakarapat-dapat sa battlefield. Kinabukasan, si Todd at ang kanyang squad ay binugbog hanggang sa mamatay at itinapon sa isang lumang planeta na tinatawag na Arcadia. Gayunpaman, nabunyag na nagawa niyang makaligtas at nakaranas lamang ng suspended animation sa loob ng ilang oras. Matapos maglanding sa Arcadia, sinimulan niyang galugarin ang planeta sa paghahanap ng iba't ibang mga resources upang makasurvive. Pagkatapos, na-realize ni Todd na hindi siya nag-iisa sa planeta dahil marami pang tao ang naninirahan dito. Nang nag-eespiya siya sa mga aktibidad ng mga taong ito, biglang lumitaw ang isang bagyo at inilipad siya nito sa gitna ng mga tao. Ang lahat ng mga miyembro ng komunidad ay nagsimulang magtalakayan upang matukoy kung anong gagawin nila sa kanya. Noong una, parang nag-aalangan sila at gustong paalisin si Todd dahil base sa pananamit niya, alam nilang dati siyang Special Forces officer na maaaring ilagay sa panganib ang kanilang buhay. Ngunit isang lalaking nagngangalang Mace ang nagboluntaryong kukupkupin siya hanggang sa gumaling, kaya pumayag na ang babaeng pinuno sa komunidad. Kasal si Mace sa babaeng nagngangalang Sandra at may isang anak na lalaki na nagngangalang Nathan at meron silang maayos at masayang buhay pamilya. Pagkagising ni Todd, tiningnan niya ang pamilya ni Mace nang walang sinasabi dahil sanay siyang tahimik hanggang sa pinapayagan na siyang magsalita. Sa kabilang banda, pinag-uusapan nina Colonel MECOM at Captain Church ang kanilang mga plano na magpatrolya sa Planet Arcadia. Plano ni Colonel MECOM na alamin kung may mga illegal refugees sa planeta at planong patayin ang sinumang nabubuhay dito. Nakatitiyak siyang magagamit nila ang hunting operation ng kanilang bagong tropa. Bumalik ang eksena kay Todd na nagsimula ng sumunod sa mga aktibidad ng mga mamamayan, partikular na dito ang pagtulong kay Sandra sa pagtatanim ng ilang mga gulay o pagtulong kay Mace na manguha ng ilang mga basura na pwede pang magamit muli.
Nang muling magpakita ang isang bagyo, muntik nang mapatay ng isang higanteng milling machine ang isa sa mga residente, kaya agad na sumugod si Mace at ang iba pa para hilahin siya. Sa sandaling yon, humanga ang mga residente sa lakas ni Todd, matapos niyang hilahin ng mag-isa ang mga residente gamit lang ang isang lubid. Labis na gumaan ang loob ng residenteng iniligtas niya at nagpasalamat, ngunit nanatiling tahimik si Todd at walang sinasabi. Sa loob ng maraming taon, sumailalim si Todd sa napakahigpit na pagsasanay, dahilan para mahirapan siyang ipahayag ang kanyang emosyon sa iba. Kahit ilang araw na siyang naninirahan sa komunidad, hindi pa rin siya marunong makibagay o makihalubilo ng maayos sa mga tao doon. Ginugugol niya ang maraming oras na pinagmamasdan ang mga ugali ng mga tao sa kanyang paligid at pinag-aaralan niya pa rin kung paano makihalubilo sa kanila. Isang gabi, nagsama-sama ang Arcadian community at nagkaroon ng get-together. Ngunit sa halip na madala sa excitement ng party, nabalisa si Todd sa ingay ng party dahil pinapaalala nito ang lahat ng mga karahasan at takot na kanyang kinaharap sa laban. Pagkatapos ay lumayo siya sa mga nagsasayang tao upang magsanay ng mag-isa para pakalmahin ang sarili. Isang araw, nang nagpakita ang isang ahas kay Nathan, tinuruan siya ni Todd kung paano patayin ang ahas gamit ang sapatos upang maprotektahan niya ang sarili mula sa pag-atake ng ahas. Sa kasamaang palad, iba ang naging pagkakaintindi dito ni Mace at Sandra, dahil sa tingin nila ay inilagay ni Todd sa panganib si Nathan, nang hayaan niyang patayin ng bata ng mag-isa ang ahas. Pagkatapos nito, nagpasya silang sabihin ito sa kanilang pinuno, dahilan para mapatalsik si Todd mula sa komunidad. Sa kabutihang palad, kahit na pinatalsik siya sa komunidad, binigyan pa rin nila si Todd ng ilang kagamitan at pagkain. Makalipas ang ilang araw, bumalik ang ahas sa bahay ni Mace at muntik na siyang atakihin habang natutulog. Sa kabutihang palad, nagawang patayin ni Nathan ang ahas gamit ang isang sapatos, gaya ng itinuro sa kanya ni Todd noon. Na-realize ni Mace na mali ang pagkakaintindi niya kay Todd at ang kanyang mga ginagawa sa lahat ng mga oras na ito ay para lang protektahan sila, kaya plano ni Mace na kunin siya pabalik. We're sorry. We made a mistake. Kinabukasan, ang spaceship ng Special Forces ay lumapag na sa Planet Arcadia at sinimulan na ng mga sundalo ang kanilang operasyon na galugarin ang buong planeta. Sa ilalim ng direksyon ni Colonel Mecum, inutusan niya ang lahat ng miyembro ng hukbo na patayin ang lahat ng mga illegal refugees sa planeta at nangangahulugan na pati ang Arcadian community ay aatakihin nila. Ang lahat ng mga residente ng komunidad ay nagsimulang tumakbo upang maghanap ng isang ligtas na lugar na pwede nilang pagtaguan. Bago pa makapagtago sina Mace at Todd mula sa mga sundalo, natamaan si Mace ng isang kanyon na nagdulot sa kanya ng malubhang pinsala. Na-realize niyang hindi na siya magtatagal at hiniling niya kay Todd na protektahan si Sandra at Nathan. Si Todd, na itinuturi ng pinuno si Mace, ay kinuha ang kahilingan bilang isang utos at nangakong gagawin ito kaagad. Sa kabilang banda, nagtatalo sina Captain Church at Colonel Mecum dahil sa tingin ni Captain Church ay mga sibilyan ang mga tao sa planeta na dapat protektahan, kaya kailangan nilang kanselahin ang misyon. Gayunpaman, dahil may mas mataas na posisyon si Colonel Mecum, si Captain Church at ang kanyang mga subordinate ay wala nang naging ibang choice kundi sundin ang kanyang utos. Nang ang tatlong sundalong ipinadala ni Colonel Mecum ay gumagamit ng flamethrower upang patayin ang mga residente, biglang nagpakita si Todd mula sa bubong at pinatay ang tatlong sundalo. Pagkatapos nito, sinimulang kolektahin ni Todd ang lahat ng mga armas at kagamitan para magamit niya sa susunod na laban. Nang bumalik siya ng mag-isa, tinanong ni Sandra kung namatay si Mace at kinumpirma naman ito ni Todd. Nang marinig ito, si Sandra, na galit at malungkot, ay hiniling kay Todd na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang asawa. Si Todd, na itinuturi na rin siyang kanyang pinuno, ay agad na sinunod ang utos at sinimulang bilisan ang kanyang paghahanda. Bago umalis patungo sa battlefield, ipinangako niya kay Sandra na papatayin niya ang lahat ng makakasalubong kalaban. Kahit na mag-isa lang lumalaban si Todd, mas superior ang kanyang diskarte at guerrilla technique, kaya madali niyang natalo ang bawat kalaban. Hindi lamang yun, nagawa ding sirain ni Todd ang ilang tangke ng mga kalaban at ang tangkeng kinokontrol na lang ni Kane ang natira. Sa kasamaang palad, nakaligtas si Kane sa pagsabog na nilikha ni Todd at agad na sumugod sa hideout upang patayin ang mga residente ng Arcadian community. Matapos malaman na patay na ang kanyang mga special forces, nagalit ng husto si Colonel Mecum at inutusan ang kanyang mga tauhan na maghanda ng mga high explosive bombs upang mapatay nila ang lahat ng nasa planeta.
Nang dadalhin na sana ni Todd sina Sandra at Nathan kasama ang iba pang Arcadians sa mas ligtas na lugar, biglang nagpakita si Kane at napilitan siyang makipagduelo sa kanya. Matapos hilingin kay Sandra na kunin si Nathan at imbitahan ang iba pang mga residente na pumunta sa kanilang hideout, agad na nilabanan ni Todd si Kane sa isang one-on-one na laban. Bagamat nakakalamang noong una si Kane, nagawa pa rin siyang patayin ni Todd sa pamamagitan ng paggamit ng mga blades ng helicopter. Nang malamang patay na ang kanyang pinakamahusay na fighter, inutusan ni Colonel Mecum ang kanyang mga natitirang tropa na umalis na sa planeta. Ngunit tinanggihan ito ni Captain Church dahil hindi pa rin nakakabalik sa spaceship ang mga miyembro ng kanyang squad. Dahil dito, si Colonel Mecum, na wala na sa katinoan, ay pinatay si Captain Church at inutusan ang piloto na paliparin na ang spaceship. Gayunpaman, nabunyag na tumiwalag na ang ilang miyembro ng Special Forces kay Colonel Mecum at itinapon siya palabas ng spaceship. Nang papaalisin na si Colonel Mecum at ang kanyang mga tauhan sa spaceship, si Todd, na nakikipagtulungan sa lahat ng mga onboard na tropa, ay itinulak siya palabas ng spaceship. Matapos makumpirmang nakasakay na ang buong Arcadian community, agad na pinalipad ni Todd at ng piloto ang spaceship, habang si Colonel Mecum naman at ang kanyang mga tauhan ay kailangang mamatay sa planeta dahil sa napakalaking pagsabog na dulot ng mga bomba. Matapos ang insidenteng ito, ang mga natitirang sundalo ay sumang-ayon na pipiliin si Todd bilang kanilang commander, na pamumunuan ang lahat ng mga operasyon na kanilang gagawin sa hinaharap, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.